Huwag mo akong sisihin. Ipinanganak ka pa lang, ikinamatay na ng nanay mo. Sabi ng manghuhula, nagkatawang tao ka raw na uwak ng kamalasan. Isang buhay na minamalas. Kung mananatili ka pa sa tabi namin, wala na kaming magandang buhay. Milenyong kabute. Sumpa. Ang lason sa katawan ay nagiging mas matindi. Sabi ng maliban kung makahanap ng katawang purong init. Kung hindi, ang lason na ito ay walang lunas. Pero saan ko hahanapin ang katawang puro init na ito? Hindi naman siguro. Mahuhulog lang mula sa langit, hindi ba? Hoy. Mahina ang pulso at may sugat. Tama, nalason at malubha ang kanyang sugat. Katawang puro init pala siya. Narinig kaya ako ng langit at dininig ang aking panalangin. Kaya lang medyo mahina ang pulso. Kailangan ko siyang iligtas agad. Nakatago ka pala rito, wisit na babae. Ibigay niyo sa amin ang bulag na yan, at bilang kapalit, palalampasin ka nitong lolo mo ngayon? Huwag kayong lalapit. Kung kayo ay hahakbang pa, masusubsob kayo sa puti at mababali ang mga ngipin niyo sa harap. Wisit na babae, sino ang niloloko mo? Ang ngipin ko. Kasi ayaw ninyong makinig, ang bibig ko ay pinagpala. Kung titingnan, siya, gwapo naman pala. At dahil sa katawang puro init, sa pagkakataong ito, napakalaking biyaya ito. Sino yan? Hindi nga siya makakita. Sino ka? Nasaan ako? Huwag kang matakot, ako ang nagligtas sa'yo kanina. Salamat po. Kapag nakabalik na po ako, kung ano man po ang gusto ninyo, ibibigay ko po sa inyo. Talaga? Kahit ano, mabibigay mo? Opo. Kung ganun, hindi na kailangang hintayin na bumalik ka pa ngayon na, basta't makasama kita. Sa isang gabi, sapat na iyon bilang pasasalamat. Matulog. Ganito na lang, hindi rin kita sisimutin ng walang kapalit. Basta't makasama kita sa isang gabi, gagalingin ko ang mata mo. Ano sa tingin mo? Huwag kang mag-alala, sa transaksyong ito, hindi ka lugi, sigurado yan. Alam niyo po ba na sinabi ng mga kilalang doktor dito at sa ibang bansa na ang mga mata ko ay hindi na muling makakakita. Kung hindi ka susubok, paano mo malalaman? Nilagyan niyo ako ng gamot. Grabe na ang sugat ng taong ito, pero ang lakas pa rin. Kung alam ko lang na ganito kalakas. Ang epekto ng gamot, hindi ko na sana inubos sa kanya. Ang mata, pinagaling ko na. Kaya quits na tayo. Napaka-imposible, Presidente De Leon. Ang mata ni ay ganap na nakakakita na. Isang milagro sa medisina. Pero ano, sabihin niyo? Ayon sa inyong medical report, maaaring may kawalan kayo ng semilya. Ano? At saka, ang sintomas ni ay napakabihira. Sa ngayon, wala pa tayong naitalang matagumpay na paggamot. Ang ibig mong sabihin, ako si Marco De Leon, ay bawg na. Huwag ninyong ipagkalat ito, maaari na kayong lumabas.
Ang babaeng yon, ano ba talaga ang ginawa niya sa akin? Pinagaling niya ang mga mata ko, pero winakasan naman ang aking lahi. Magaling. Napakagaling. Gamitin ang lahat ng kapangyarihan. Hanapin ang babaeng nakatagpo ko sa bundok. Ipapaalam ko sa kanya kung ano ang kabayaran ng pagtangka sa akin. 5 taon na, ang laki na ni Ana. Hindi ko inakala na sa isang beses lang, ibinigay niya sa akin. Ang anghel na ito, si Ana. Sa loob ng maraming taon, kasama ko si Ana na namuhay ng payapa. Siguro ay hindi na kami magkikita ng lalaking iyon, di ba? Lola, gumising na po kayo. Guro, anong nangyari sa'yo? Ano ba ang nangyari? Nang wala ka, kinuha ng kuya mong si Leo at tinangay ang ating sagradong aklat ng medisina. Kung magagamit ng tama ang aklat na iyon, isa itong banal na kasulatan na nagpapagali. Pero kapag mali ang pagkakagamit, isa itong matalim na patalim na nakamamatay. Kailangan nating bawiin iyon sa traidor na iyon na pinalaya sa ating sekta. Guro, hindi na kailangang ikaw ang pumunta. Ako na ang pupunta. Ang traidor na iyon, nasaan siya ngayon? Sa lungsod sentro. Sofia, sa katunayan, ang iyong mga magulang ay nasa lungsod sentro di. Ang pamilya Gutierrez ng lungsod sentro. Pagdating mo sa lungsod sentro, hanapin mo muna ang pamilya Gutierrez. Para may matutuluyan ka rin. Sige, ayos lang. Ana, Ingatan mo ang lola. Mama, ito ang anteng-anteng. Dapat suot mo ito. Esan, Ana, naglagay ka ng pang-amoy na gabay sa bulsa mo. Kasi may pakiramdam ako na hinahanap ni Papa si Mama. Tama nga. May kapangyarihan kang matupad ang lahat ng iyong kagustuhan. Makakatulong ka ng malaki sa mama mo. Kapag magaling na ang lola, bababa na ako sa bundok para paglapitin sina Papa at Mama. hello. Alam mo ba kung nasaan ang pamilya Gutierrez sa lungsod sentro? Paumanhin po. Kung hindi po kayo bibili, maaari na po kayong umalis. Ngayon po kasi, mayroon kaming importanteng bisitang aasikasuhin. Anak. Anak. Mama, Sino ka? Anong balak mo? Pasensya na po, Ginang Reyes. Kapabayaan ko po, paalisin ko po siya agad. Ang anak ninyo ngayon ay nasa matinding panganib at kritikal ang kalagayan. Kung hindi siya ililigtas agad, kahit ang mga Diyos ay hindi na makakatulong. Sino kang masamang pangitain ka na bigla na lang sumulpot? Naglalaro lang ng maayos ang anak ko rito. Ang lakas ng loob mong isumpa siya. Saan ka kumukuha ng kapal ng mukha mo? Ano pa ang hinihintay ninyo? Patay na ba kayong lahat? Bilisan ninyo at paalisin ang masamang pangitain na ito. Paalisin ninyo siya. Ang sinasabi ko ay totoo. Tingnan ninyo ang kulay ng kanyang mukha. Bilisan ninyo at bitawan ako. Kung hindi, huli na ang lahat. Umalis ka rito. Anak, anong nangyayari sa'yo? Anak, anong nangyayari sa'yo? Anak. May ginawa ka bang masamang salamangka at isinumpa ang anak ni Ginang Reyes? Ginang Reyes. Anong nangyari? Nako, hindi ba't yan ang anak ninyo? Tatawag ako agad ng ambulansya. Huli na ang lahat. Ikaw na masamang pangitain. Dahil sa iyo, sinumpa mo ang anak ko kanina. Kung hindi dahil sa iyo, hindi siya magiging ganito. Kung may mangyari sa anak ko, mananagot ka sa akin. Tama. Sinabi niya kanina na si Batang Ginoong Reyes daw ay nasa panganib. Tapos nagkasakit na nga siya. Kung hindi yan masamang pangitain, ano pa? Ginang Reyes, kaya ko siyang pagalingin. Sinong nagsabi na iligtas mo siya? Isang masamang pangitain na tulad mo. Umalis ka. Anak. Anak. Pumasok na ang lason sa kanyang puso. Kung patatagalin pa ito, kahit ang mga Diyos ay hindi na makakatugi ng Reyes. Ngayon, maliban sa pagtitiwala sa akin, wala na kayong ibang pagpipilian. Anak, ayos ka lang ba? Mama, masama ang pakiramdam ko. Ayan, maayos na. Ngayon, wala na. Siyang malubhang problema. Paumanhin po. Paumanhin po talaga, miss.
Hindi ka masamang pangitain, ikaw ay isang buhay na santo. Ang mga sinabi ko kanina, huwag mo sanang isapuso, kailangan namin, na lubos kang pasalamatan. Wala, basta ligtas ang bata, ayos lang po. Sa susunod, bigyan niyo po ng mas maraming atensyon ang kanyang pagkain at ang mga bagay na nahahawakan niya. Sige po. Binibini. Hindi ko inakala, napakagaling mo sa medisina. Doktor din po ako, kasama ninyo sa propesyon. Galing po ako sa probinsya. May alam lang po akong mga halamang gamot. Nagkataon lang po na nagamit. Oh, isa palang PROMD. HM, anong alam ng isang PROMD? Ginang Reyes. Mabutit ayos po ang anak niyo. Pero sa susunod, kailangan pa rin pong mag-ingat. Huwag po kayong magpalapit ng kung sino-sino sa bata. Baka may magplano ng sariling drama, at kailangan pa natin siyang pasalamatan ng sobra-sobra. Hindi po ba? Oo nga, sinabi niya lang kanina na nalasan ang anak ng mga Reyes, at nagkatotoo, baka siya pa ang naglason. Huwag kang umalis, tatawag ako ng pulis. Manahimik ka. Huwag mong itulad ang iba sa sarili mo. Binibini, magpalitan po tayo ng contact number. Gusto ko po talaga kayong pasalamatan. Sige po. Binibini, ang ganyang masamang pagdududa mo sa iba, ay makakarma ka. TSK. Ikaw na masamang pangitain. Ito ang tinatawag na karma. Ang malas naman. Nga pala, Gina. Alam niyo po ba kung nasaan ang pamilya Gutierrez? Sa lungsod sentro. Bakit mo hinahanap ang pamilya Gutierrez? Naghahanap ng kamag-anak. Ako ang nawawalang anak ng pamilya Gutierrez. Ano? Siya yung kapatid ko, nagdadala ng sakuna na. Itinapon ni Papa, buhay pa pala siya. Hindi pwede. Sa halip na magtanong-tanong siya kung saan-saan at maging usap-usapan, mas mabuti pang dalhin ko siya sa bahay. Tapos mag-iisip ako ng paraan para paalisin siya pabalik sa probinsya. Ikaw pala ang ate ko. Ako ang kapatid, ako si Carla Gutierrez. Pero na, ibabalik na kita sa bahay. Magsalita ka ng maayos, wag mo akong hawakan. Hindi tayo close. HM, paano mo ako kayang kausapin ng ganyan? Pagdating natin sa pamilya Gutierrez, tignan mo kung paano kita bibigyan ng leksyon. Papa, ang tagal nyo na pong nakikinig. Bakit po wala kayong masabi? Bumalik na po si ate, hindi po ba kayo masaya? Talagang kinaiinisan ni Papa, ang masamang pangitain na ito. HM, mukhang si Sofia. Kung paano ko gusto siyang pahirapan, ay magagawa ko. Talaga nga, hindi na nga umarte. Papa, bumalik po ako ngayon, dahil may kailangan din po ako. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po ako magtatagal. Titira lang po ako ng ilang araw dito, tapos aalis na. Sofia, lumabas ka muna at maglibot. May kailangan ako. Sabihin sa kapatid mo. Baliw ka ba? Sino ang nagsabi sa'yo na ibalik ang nagdadala ng kamalasan na yan? Gusto mo bang magkaroon ng malas ang ating pamilya? Papa, huwag po kayong mag-alala. Sa tingin ko, si Sofia naman, ayos din ang itsura. Bakit po hindi na lang natin siya ipakilala kay Sir Reyes? Hindi po ba't nakikipag-agawan siya sa inyo ng negosyo ngayon? Pabayaan natin siyang pagsilbihan si Sir Reyes. Hindi lang tayo makakakuha ng pabor. Makakasira pa tayo kay Sir Reyes. Hindi po ba yan win-win? Tama. Ikaw talaga ang mahal kong anak. Ang talino mo. Sige, gawin natin yan. Ate, sabi ni Papa magpapahanda siya ng isang engranding pagdiriwang para sa iyong pagbabalik. Pagdiriwang. Hindi na siguro kailangan. Kailangan yang mangyari sa pagdiriwang. Lahat ng mahalagang tao sa lungsod sentro ay darating. Marami akong pagkukulang sa'yo. Kaya't ito na lang ang aking kapalit. Ito ang kagustuhan ni Papa. Kung ganoon, hindi ko na sasayangin ang kabutihan ninyo. President De Leon, ito po ang imbitasyon sa pagdiriwang ng pamilya Gutierrez. Pagdiriwang. Opo, balita po yung nawawalang anak ng pamilya Gutierrez na mahigit 20 taon ay biglang bumalik mula sa Barrio Gomez. Gusto nyo po bang ipa-schedule? Yan para sa inyo. Barrio Gomez, doon ko rin nakita ang babaeng iyon noon sa paligid ng Barrio Gomez. CJ, pupunta ako para tignan. Na pala, kumusta na ang investigasyon sa babaeng ipinahanap ko sa'yo? Noon, Paumanhin po, Sir Marco, wala pa rin po akong impormasyon tungkol sa kanya. naiintindihan ko.
Babae, mas mabuting manalangin ka na hindi kita mahanap habang buhay. Ate, masyado nang maikli ang oras. Hindi na ako nakapaghanda ng bagong damit. Ito na lang muna ang luma kong suotin mo. Sige, magayos ka muna. Mauuna na ako. Ang luma at lipas sa panahong damit. Paano niya yan nahanap? Mabuti na lang. Bukod sa panggagamot, tumutulong din ako sa mga taga-baryo sa pananahin ng damit. Matagal na rin hindi nagkita. Oo nga. Binibining Carla. Balita ko darating din daw si Sir Marco para makibahagi. Totoo ba? Hindi ordinaryo ang relasyon ni Binibining Carla at ni Sir Marco, kaya't siguradong darating si Sir Marco. Binibining Carla, kailan kaya may magandang balita? Sabi ni Kuya Marco, hindi pa raw siya handa. Palagi siyang maingat sa mga ganitong bagay. Takot na baka hindi ako magustuhan kahit kaunti. Si Sir Marco ay may tapat na pagmamahal kay Binibining Carla. Sa bandang huli, kailangan pa rin nating humingi ng tulong kay Binibining Carla. Syempre. Hoy, bakit wala pa ang bida ngayong gabi? Baka naman kinakabahan ang prom D. Ate, lumaki nga talaga sa probinsya. Bagaman, pangit ng kaunti, baduy ng kaunti. Pero, sana naman, para sa amin. Huwag niyo na siyang pahirapan masyado. Dumating na po si Ma'am Sofia. Diwata. Ang ganda. Buisit. Saan niya nakuha ang damit na yan? Napakaganda talaga ni Ma'am Sofia. Pero sayang, narinig ko kasi. Sabi ng manghuhula, si Ma'am Sofia ay nagkatawang tao na uwak ng kamalasan. Mas mabuti pang lumayo tayo sa kanya para hindi tayo malas. Ano ba ang pinagsasabi ninyo? Noong nakaraan sa mall, si Sofia ang nakakita na nasa panganib ang anak ko at iniligtas siya. Kaya naligtas ang buhay ng aking anak. Sinasabi ninyong malas si Sofia. Ang makakuha ng pabor ni Sofia ay isang swerte po yan. Ako'y narito ngayon para batiin si Sofia. Sino man ang magkalat ng chismis tungkol kay Sofia, ang pamilya Reyes ay tatangjing makipagtulungan sa kanila. Ang pamilya Reyes ay isa rin sa mga nangungunang mayayamang pamilya sa lungsod sentro. Mukhang si Sofia ay may swerte nga. Ate, ikaw ang bida ngayong gabi. Ikaw ang mamumuno sa sayaw, pero mukhang hindi ka naman marunong sumayaw, di ba? Bakit hindi na lang si Sir Reyes ang magturo sa'yo? Si Sir Reyes ay isang big time dito sa lungsod sentro, isang tanyag at matagumpay na binata. Sa tingin ko, desperada na talaga si Carla kung ano-anong kalokohan ang pinagsasabi. Dahil hinahangaan pala ni Carla si Sir Reyes. Bakit hindi na lang ikaw ang magpakasal sa kanya? Hindi ba't mas bagay yun? Ginang Reyes, mauna na po kayo. Ito ang aking labanan. Sige po. Ma'am Sofia, halika na. Huwag kang mag-alala, marami na akong babae na ituro. Lahat sila nagsasabing magaling ako. Sir Reyes, paumanhin po. Pero mahilig po ako sa gulay at sa mga bastos na tulad niyo. Talaga pong nasusuka ako. Paano mo ako kayang kausapin ng ganyan? Ay, Sir Reyes, kumalma po kayo. Ang ate ko po ay bagong balik lang mula sa probinsya. Wala pang alam sa mundo at walang respeto. Huwag niyo na po siya patulan. Ate, bilisan mo at humingi ka ng paumanhin kay Sir Reyes. Siya ay isang big time dito sa lungsod sentro. Ang kawalan mo ng galang. Big time. May tao ba? Dalhin si Sir Reyes sa ospital. Hindi na siya magiging ganoon. At saka, Sir Reyes, bago po kayo lumabas ngayon, hindi niyo po ba tiningnan ang presyo ng stocks? Kayo po ay malapit ng mabankrupt. Anong pinagsasabi mo? Paano ako magiging bankrupt? Sir Reyes, tapos na tayo. Ang bagong produkto natin ay nagbagsakan lahat. Bumagsak ang presyo ng ating stocks at ang bangko ay naniningil na ng utang. Tayo ay bankrupt na. Tayo ay bankrupt na. Ano ang sinabi mo? Gaga, masamang pangitain. Ang kamay ko.
Sir Reyes, iminumungkahi kong pumunta ka na agad sa ospital dahil sa high blood nyo at sa masamang balita. Natatakot po ako na baka bigla kayong bumulagta rito. Anong kalokohan? Masamang pangitain ka. Ngayon ay sisiguraduhin kong babalatan kita ng buhay. Sir Reyes, ayos lang po ba kayo, Sir Reyes? Mabilis, may tao ba? Dalhin si Sir Reyes sa ospital. Ito ang gawa mo. Nakakahiya, malas na nilalang. Oo nga, ate, ngayong wala na si Sir Reyes. Sino ang makakasayaw mo? Sasayaw ako kasama niya. Ma'am Sofia. Sasamahan kitang sumayaw. Nako, si Presidente De Leon nga. Bakit nga inimbita si Sofia? Hindi ba siya pumapansin sa mga babae? Bakit siya? Patay na. Hindi niya siguro. Ako nakilala, di ba? Teka, bulag siya noon. Hindi niya alam na ako iyon. Kuya Marco, bakit ka makikisayaw sa kanya? Inimbita kita para maging kapareha ko sa sayaw. Kuya Marco. Sofia, anong karapatan? Pero sige, isa ka lang namang promdi na lumaki sa probinsya. Hindi ako naniniwalang marunong kang magsayaw ng ballroom. Tingnan natin kung paano ka mapapahiya para makita ni Kuya Marco kung gaano ako mas mahusay sa'yo. Hindi ba't si Sofia ay bagong balik lang mula sa probinsya? Ang galing niyang sumayaw, parang propesyonal. Ang gaga na ito, marunong pala talagang sumayaw. Sofia, isang karayom lang, ay naparalisa mo ang isang kamay ni Sir Reyes. Ang galing mong doktor, ay nagpapaalala sa akin ng isang tao. Nabalitaan kong si Sofia ay taga Barrio Gomez. Nakapunta ako doon 5 taon na ang nakalipas, at may kakaiba akong naranasan doon. Wow, anong pagkakataon? Kung di mo tatanungin, di ako magsasalita. Kapag nagtanong ka, magpapanggap akong gulat. Kahit patayin mo ako, hindi ako aamin. Sofia, nabalitaan ko rin ang ginawa mo na pagligtas sa anak ng pamilya Reyes. Si Sofia ay isang dalubhasa sa medisina na nagpapagaling ng may sakit talaga. Sobra naman po ang papuri niyo, Sir Marco. Iyon po ay mga lumang pamamaraan lang ng mga taga-probinsya. Nagkataon lang po. Si Sofia ay kayang iligtas ang anak ng pamilya Reyes. Pero kayang saktan si Sir Reyes. Ganyan ka ba talaga, Sofia? Ang pagliligtas sa isang tao ay may kaakibat na pananakit din sa iba. Sir Marco, labis po ang papuri. Nagliligtas lang ako ng buhay, hindi nananakit. Sofia, bakit hindi mo ako iligtas? Ang aking mga mata, ang luma kong sakit ay bumalik. At hindi na naman ako makakita. Talaga? Ang mga mata mo, matagal ko na. Matagal ng ano? Paumanhin po. Kailangan ko lang magpaalam saglit. Pupunta lang ako sa banyo. Ayos lang. Wala naman siyang ebidensya. Hindi niya naman ako kakasuhan, di ba? Sofia, hindi ka pwedeng Presidente De Leon, talaga namang isang matikas na lalaki, mas gwapo pa sa personal kaysa sa magazine ng negosyo. Kaya pala hindi bumibitaw si Carla. Pero may problema si Presidente De Leon doon sa bagay na iyon. Dati, nagpa-check up siya sa tiyuhin ko. Sinabi sa akin ng tiyuhin ko, si Presidente De Leon ay may napakabihirang kaso ng kawalan ng semilya at hindi ito magagamot. Hindi na siya magkakaanak. Baog si Marco. Kailangan kong mabilis na mahanap ang aklat ng medisina at umuwi. Kung malalaman niya ang tungkol kay Ana, tiyak na aagawin niya ito sa akin. Sofia, ang hirap mong hanapin. Ginawa mo akong baog. Tapos gusto mo pang tumakas. Hindi ko naiintindihan ang sinasabi mo. Hindi rin kita kilala. Ito ay kidnapping. Tatawag ako ng pulis. Tatawag ka ng pulis? Hindi ako kilala. Ayos lang, ulitin natin ang nangyari noon. Para maalala mo ako. Baliw ba ang taong ito? Hindi ako pwedeng makipagsabayan sa kanya. Kailangan ko muna siyang pakalmahin, tapos mabilis na makatakas. Bitawan mo muna ako, kaya kitang gamutin. CJ, bibigyan kita ng 1 buwan para gamutin ako. Ang kondisyon, hindi ka pwedeng umalis sa kwartong ito. Huwag kang gagawa ng kahit anong kalokohan.
Hindi ka makakatakas. Bitawan mo muna ako. Iabot ang kamay. Kukunin ko ang pulso. Anong ginagawa mo? Ano ang ginagawa mo? Sophia, pinapatulong mo akong buksan niya, pero ikaw mismo, ang atat na atat. Hindi mo ba alam na kailangan muna ng pagsusuri? Kailangan ko munang tingnan, di ba? Kung hindi, paano ko malalaman kung saan gagamutin? Kung ayaw mong sabihin, edi susubukan ko na lang ang ibang paraan. Ito ang inihandak, isang malakas na aphrodisiac. Kapag ininom ito ni Mark, sa reaksyon niya, malalaman ko na kung iyon ba talaga ang ugat ng problema. Kumusta? May nararamdaman ka na ba? Walang nararamdaman. Paano nangyari yon? Baka root problem talaga? Sophia, ano na naman ang ipinainom mo sa akin? Peste ka. Lagot. Ang aphrodisiac na to, bakit ganoon ang epekto? Ay, nga pala, akala ko kasi impotent siya. Parang nasobrahan ata. Sa tingin, gumagana pa rin naman ang little brother niya. Ikaw ang nagpilit na gamutin ko. Hindi naman ako urologist. Hintayin mo lang, tatawag ako ng tao. Sophia, kapag lumabas ka ng pintuan kahit isang hakbang lang, lagot ka sa akin. Ang ganda ng pagkakataon na to. Dapat tumakas na muna ako. Ano ang gagawin ko? Mamamatay siya. Hindi pwede. Ito ay isang biyaya mula sa langit. Sa kalagayan niya, hindi niya ako mahahabol. Kung hindi ako tatakas ngayon, huli na ang lahat at tiyak na may tutulong sa kanya. Hindi pwede. Dahil sa akin kaya siya ganyan. Hindi ko siya pwede. Iwan na lang basta-basta. Bumalik ka pa rin pala. Kasalanan mo yan. Ito ba ang lakas ng isang baog? Ang galing pa rin niya, tulad ng dati. Nailigtas ko na siya. Baka tumakas na lang ako bago siya magising. Saan ka pupunta? Gising ka na pala. Hindi ako pupunta kahit saan. Nagpapasyal-pasyal lang ako. Sophia, ito na ang pangalawang beses na binigyan mo ako ng gamot. Hindi ba ako ang nalulugi? At saka, alam ko na kung ano. Kalagayan ng katawan, tiyak na mapapagaling kita. Pwede ba akong maglakad-lakad sa labas? Akala ko kanina, aalis na siya. Hindi ko akalaing babalik pa siya. Pwede, pero hindi ka pwede. Lumabas ng pamilya De Leon. Si Marco, talagang hindi naman siya mabait. Sige, bahala na. CJ. Ikaw hindi ba ikaw ang ate ni Carla? Bakit ka nandito? Mia, kilala mo ang dalagang ito. Mama, siya ang bagong natagpo ang anak ng pamilya Gutierrez, ang ate ni Carla, si Sofia. Ang galing naman,
Si Marco ay hindi pa. Nag-uuwi ng babae sa bahay. Ikaw ang una. Ang ganda mo pa. Kayo ni Marco ay talagang bagay na bagay. Mama, ano ba ang sinasabi mo? Si Carla lang ang magiging hipag ko. At tungkol naman sa kanya, siya ay isa lamang. From D. Mama, huwag po kayong palilinlang sa itsura niya. Narinig ko na kay Carla. Isa lang siyang taga-probinsya. Isang from D. Mukha siyang baduy. Paano siya magiging karapat-dapat na ikasal sa kuya ko? Paano siya karapat-dapat na makapasok sa pamilya de Leon? Sofia, ang pamilya de Leon ay hindi para sa mga tulad mo, taga-bukid, na pwedeng pasukin. Kung matalino ka, umalis ka na agad, lumayas ka. Huwag kang magpakita ng kahihiyan dito. Binibining Mia, sa halip na dito ka, nagsisigaw, mas mabuti pang sabihin mo na. Ngayon sa kuya mo napakawalan na niya. Tinitiyak ko, ayaw kong manatili dito kahit isang minuto. Sino ka ba sa tingin mo? Ginagamit mo pa ang kuya ko para takutin ako. Tumigil ka. Mia, bakit ka laging nananakit ng iba? Ganyan ba kita tinuruan? Kuya, bakit mo iniuuwi ang babaeng ito? Kapag nalaman ito ni Carla, gaano siya kalulungkot? Ulitin ko. Wala akong relasyon kay Carla. Paano namang wala? Si Carla lang ang kinikilala kong hipag. At saka, tingnan, binigyan niya ako ng limited edition na bag. Nangako akong tutulungan siyang makipag-date sa iyo, hindi ka pwedeng mag-back out. Kinampihan niya ako. Hindi naman pala siya, kasing sama ng iniisip ko. May pagkatao pa rin siya. Ikaw na Promdi, anong tinitignan mo? Kilala mo ba ang bag na ito? Sasabihin ko sa'yo, kahit ibenta ka pa, hindi mo pa rin kayang bilhin ang bag na ito. Ito ang agwat niyo ni Carla, ang pagkakaibang iyon bay, naiintindihan mo. Binibining Mia, sa kabila ng pagiging mayaman mong dalaga, ganyan ka nalang binili ni Carla ng isang bag. At saka, ang bag mo, nakita ko pang gamit ni Carla. Paano nangyari? Dahil lang sa second-hand item. Nagawa kanyang gawing masunuring tuta. Nagsisinungaling ka, siguradong nagkamali lang si Carla ng kuha, o kaya'y aksidenteng nakal mo. Bobo. Tama na. Mia, hindi ka pa ba tapos mag-ingay? Bumalik ka na sa kwarto mo. Sofia, Tara, samahan mo si tita magkwentuhan. Sofia, ang pasaway kong anak, mainitan ng ulo. Kapag magkasama kayo, kung inaapi ka, siguraduhin mong sabihin sa akin, ako ang babawi para sa... Tita, talaga pong nagkakamali kayo. Dalagita, bakit ka pa nahihiya? Huwag mo na akong tawaging tita, mama na lang. Ano ang nangyari sa'yo? Tita, may dati po ba kayong sakit sa puso? Yung napakaseryos? Oo. Paano mo nalaman? Sinabi ba sa'yo ni Marco? Tita, delikado po ang kalagayan ninyo ngayon. Hindi po stable ang pulso ninyo. Ang dugo mo ay nagkukumpulan. Maaari po kayong mapahamak anumang oras. Sophia, kung pinainom mo ako ng gamot noon, okay lang. Pero ngayon, ang sama-sama ng bibig mo at nilalait mo pa si mama, talaga bang iniisip mong hindi ko kaya gawin ang anumang sayo? Totoo ang sinasabi ko. Dadalhin mo na ngayon si tita sa ospital. Tama na, Sophia. Bumalik ka sa kwarto mo. Bilisan mo. Marco, bakit ka? Mama. Mama. Kuya Marco, kumusta na po si tita? Nasa loob pa at inooperahan. Pero sabi ng doktor, hindi maganda ang kondisyon niya. Dapat daw maghanda na kami. Ate, bakit ka? Kasama ni Kuya Marco. Akala mo ba gusto kong pumunta dito? Kuya Marco, ang ate ko ay bata pa lang, hinulaan na ng manghuhula. Sabi, siya raw ay nagkatawang tao na uwak ng kamalasan. Isang disaster star na nagdadala ng malas sa mga mahal sa buhay at kaibigan. Sino mang lumapit sa kanya, ay walang magandang mangyayari. Ang pagkaka-ospital ni tita ngayon, siguradong siya rin ang dahilan. Ate, alam kong baka masama ito sa reputasyon mo, pero si Kuya Marco at Mia ay parang pamilya na sa akin. Ayoko nang makita kang saktan. Sila, ano? Carla, totoo ba ang sinabi mo? Sofia, ikaw nga ang nagdadala ng kamalasan. Sinasabi ko sa'yo, kung mangyari ang masama sa mama ko, hindi kita patatawarin. Sabi ni Sophia kanina, babalik daw ang sakit ng mama ko at nangyari agad. Posible ba? Ano nang nangyayari? Iniisip mo rin ba ako ang may kagagawa nito sa mama mo? Doktor, kumusta po ang mama?
Sir Marco, Ma'am Mia, lubos po akong humihingi ng paumanhid. Ginawa na po namin ang lahat ng aming makakaya. Ang puso po ng Ginang de Leon ay nagkaroon ng biglaang matinding pagdurugo na hindi na mapigilan. Hayaan ninyo po kaming makiramay. Ano? Mama, Sofia, tama na. Sabi ng doktor, wala na ang mama ko. Ano pa ba ang gusto mo? Hindi pa ba sapat ang ginawa mong pinsala sa pamilya namin? Ikaw na nagdadala ng sakuna, nagdadala ng kamalasan. Umalis ka, lumayas ka. Tama si Mia. Ate, si tita ay ganito na. Hindi mo pa rin ba siya titigilan? Pakiusap ko sa'yo, umalis ka na. CJ, dahil isa-isa kayo, naniniwalang ako ang may kagagawa nito. Ako, si Sofia Gomez, ang magpapatunay sa gusto kong makita ninyo kung gaano kahangal ang pagdududa ninyo ngayon. Marco, bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Kaya kong iligtas si tita. Naniniwala ka ba? bibigyan kita ng pagkakataong patunayan ang sarili mo, Sofia. Mama, gumising ka. Tingnan mo si Mia. Sofia, anong ginagawa mo sa bangkay ng mama ko? Manahimik ka. Kung gusto mong iligtas ang buhay, huwag kang manggulo. Magigising na siya kaagad. Mama. Ate, sinabi ko nang huwag kang magpakatapang. Ngayon, tingnan mo ang nangyari. Pati si tita, pagkatapos niyang mamatay, hindi pa rin matahimik. Talagang malas. Sofia, kasalanan mo lahat. Ikaw ang pumatay sa mama ko. Ikaw na nagdadala ng kamalasan. Tama na. Marco. Mama. Mama, gising ka na. May masakit ba sa'yo? Halika. Mama. Mas maayos na ang pakiramdam ko. Pakiramdam ko kanina. Nakita ko na si kamatayan. Pero may isang dalagita. Ang humila sa akin pabalik. Tita. Mabuti po at wala kayong na takot kami kanina. Carla. Ikaw ba ang nagligtas sa akin? Salamat. Mabuting bata. Ang galing na ng galing ng kakayahan mo sa medisina. Tita, wala po yun. Tita, basta po ligtas kayo, gagawin ko po ang lahat. Mama. Ang nagligtas po sa inyo kanina ay hindi si Carla kundi si Sofia Gomez. Si Sofia pala. Malaki ang utang na loob ko sa'yo ngayon. Wala po yun, tita. Aalis na po muna. Patawarin mo ako. Impulsive lang ako kanina. Ako ay... Sir Marco, ako na isang nagkatawang tao, na uwak ng kamalasan at puno ng malas. Dapat ay lumayo na kayo sa akin. Baka madungisan ko pa kayo. Sofia. Mama, Anong nangyari sa'yo? may masakit ba sa'yo? Doktor, bilis. CJ, Marco, hindi mo talaga ako hinabol. Wala akong pakialam. Saktong-sakto, makakataka sa para hanapin ang aklat ng medisina. Mukhang hindi na. Gagaling ang sakit ko. Huwag kang mawala ng pag-asa. Narinig ko na sa North District, may doktor na nagngangalang Leo Ramos. Mayroon siyang aklat ng medisina na naglalaman ng iba't ibang paraan para gamutin ang mga malalang sakit. Baka kaya niyang gamutin. Totoo ba yan? Oo naman, totoo yan. Hindi naman kalayuan dito. Bakit hindi natin puntahan? Tara. Leo Ramos. Kuya Leo. Pagkatapos niyang nakawin ang aklat ng medisina, talagang nagsimula ng maghanap ng kasikatan si Kuya Leo. Nandoon din sigurado ang aklat ng medisina. Kailangan kong tingnan. Hindi ko inasahan na si Leo Ramos. Pala ay nagtayo ng klinika sa lungsod sentro. May appointment po ba kayo? Ngayon, kahit pala sa maliliit na klinika, kailangan pa rin ng appointment. Maliit na klinika?
Hindi ka ba nag-iimbestiga? Ang Dr. Leo Ramos ng klinika namin ay nagpapagaling ng may sakit, isang magaling na manggagamot. Naiintindihan mo ba? Maraming nagkakagulo para magpagamot sa kanya. Kung walang appointment, lumayas ka na. Huwag kang manggulo dito. Sinasabi ko sa'yo. Umalis ka na. Umalis ka. Huwag kang mag-alala. Aayusin ko ang 2 linggong pagpapagaling para sa'yo. Ginagarantiyahan kong gagaling ka. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Mas gaman ang pakiramdam ko ngayon kaysa kanina. Talagang epektibo ang Race Eta ni Dr. Leo Ramos. Hindi nga siya mapapantayan. Isang dalubhasa sa medisina na nagpapagaling ng may sakit, sadyang hindi mapapasubalian ang kanyang pangalan. Mali ang reseta na ito. Sino ka ba? Paano mo nagawang questionin ng Race Eta ni Dr. Leo Ramos? Mali ang reseta na ito. Sa nakita kong kulay ng kanyang balat, nahulaan kong may problema siya sa bato. Sa reseta na ito, mayroong maraming Nux vomica at kanela. Tila pinapalakas nito ang kanyang kidneya, kaya magaan ang pakiramdam. Ngunit ito ay parang solusyong panandalian. Problemang pangmatagalan. Hindi ito nakakagamot. Sinisira lang nito ang kanyang katawan. Tigilan mo ang pagkalat ng kasinungalingan dito. Ingat ka, baka ipagtabuyan kita ng security guard. Doktor, totoo ba o hindi ang sinasabi ng dalagita? May problema ba ang gamot na ito? Siyempre, hindi totoo yan. Ito ay Race Eta ni Dr. Leo Ramos. Hindi mo na ba pinaniniwalaan si Dr. Leo Ramos? Pero, anong nangyari, doktor? Anong nangyari, doktor? Huwag na nating pag-usapan kung tama ba ang reseta. Kahit sa pinakasimpleng pagtukoy ng acupoint, puno ka pa rin ng pagkakamali. Marami kang mali. Ang Shansong acupoint ay kalahating pulgada ang layo at ang karayom ay napakalalim. Halos tumama sa pericardium. Ang Kuchi acupoint ay napagkamalan mong Chais acupoint. Ganito ka pa rin nangangahas magamot ng tao. Makakamatay ka, naiintindihan mo ba? Sino ka ba sa tingin mo para makipag-utos dito? Gising na, doktor. Anong nangyari sa akin? Wala yan. Halos mamatay ka lang naman. Ballpen, ibigay mo. Ihanda ang gamot ayon dito. 3 beses sa inumin ng tuloy-tuloy sa loob ng 3 araw. Ayos ka na, umuwi ka at magpahinga lang. Dalagita, napakagaling ng kakayahan mo sa medisina. Sa tingin ko, ikaw ang tunay na dalubhasa. Sa medisina na nagpapagaling ng may sakit, mas magaling ka kaysa sa ilang tinatawag na mahusay na manggagamot na may pangalan lang. Nasaan siya? Ilabas mo si Leo Ramos para sa akin. Hindi man lang makapagpagaling ng ganito kaliit na sakit. Mas mabuti pang isara na ang klinika niya. Hindi mo pwedeng sabihin yan kay Dr. Leo Ramos. Isang pinatalsik sa pagtuturo at nagnakaw ng aklat ng medisina. Karapat dapat ba siyang magtayo ng klinika? Sino ang nagkakagulo dito? Dr. Ramos, sa wakas ay dumating na po kayo. Ang babaeng ito ay patuloy na nanggugulo dito. Siniraan pa po niya ang inyong pangalan. Ano po ang gagawin natin? Wala lang. Inakala kong kung sino na. Ang aking mabuting Sofia. Huwag kang magkunwari dyan. Ibalik mo agad ang sagradong aklat ng medisina sa akin. Sofia, ang dami ng taon. Pero ganyan pa rin kainit ang ulo mo. Hindi mo na nga ako tinatawag na Kuya Leo. Ganyan ba ang turo sa iyo ng ating guro? Kuya Leo, ikaw na pinatalsik miss ng ating isang salot na nagnakaw ng sagradong aklat ng medisina. May karapatan ka pa bang maging Kuya Leo ko? Tigilan mo ang kadaldalan. Ibalik mo na agad ang aklat ng medisina sa akin. Dr. Reyes, dalhin mo muna ang pasyente sa labas. Sofia, tingnan mo ang Kuya Leo mo. Hindi ba't maganda na ang kalagayan ko ngayon? Kung iiwan lang ang aklat ng medisina sa ating guro, wala itong magiging silbi. Mas mabuting sa akin na lang ito. Ganito na lang. Kung handa kang lumuhod at humingi ng tawad sa akin, at tawagin akong Kuya Leo, bibigyan kita ng posisyon bilang punong doktor. Ano sa tingin mo?
Tigilan mo ang kadaldalan. Sa klinika mong mababang uri, kahit lumuhod ka pa at magmakaawa. Ayoko pa rin. Kung ganoon, ayaw mo sa santong dasalan, gusto mo sa santong papasan, tama ba? Huwag kang magtataka kung maging masama ako. Leo, ibigay mo agad sa akin. Kung hindi ako ay... Dr. Leo, nahuli ko na po siya. Sir Marco, ito po ang huling lokasyon na ipinapakita ng tracker. Si Ma'am Sofia, malamang ay nasa loob. Dr. Leo, nahuli ko na po siya. Gaga, dumating din ang araw mo. Pinayagan kitang magyabang, magpakahambog, at laging mas mataas sa akin. Ngayon, nasa kamay ko nakita, tama ba? Ha 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 ha. Kasuklam-suklam. Ano ang gagawin mo? Sofia, hindi ba sinabi ng ating guro na mas mababa ang galing ko kaysa sayo? Minamaliit mo rin ba ako? Ngayon, ipapakita ko sayo ang magandang bagay na natuklasan ko sa aklat ng medisina. Ano ang gagawin mo? Baliw ka. Tigil. Bakit ka nandito? Hintayin mo ako. Ano ang gagawin mo? Nagkamali ako. Wala akong ginawang masama kanina, talaga. Wala talaga akong ginawa. Ang mang-api sa aking tao ay dapat maghanda sa kahinatnan. Oh, Teka lang, Marco. Nasa kanya pa ang aklat ng medisina. Sa aklat na iyon, may paraan para gumaling ang pagiging baog mo. Kailangan mong mabawi. Ito. tama. Ibigay mo ang aklat ng medisina. Nasa opisina ko lang. Pwede ko itong kunin. Huwag kang magbalak na lokohin ako. Alex, sumama ka sa kanya. Naiintindihan po, Sir Marco. Halika na, Dok. Sofia, nabaliw ka na ba? Para lang sa aklat ng medisina, kahit ang sarili mong kaligtasan, hindi mo na iniisip. Dahil, ang aklat na iyon ay may paraan para gumaling ang pagiging baog. Mas daan-daang beses itong mas epektibo kaysa sa sarili kong paraan. Kaya, ipaglalaban ko talaga na mabawi ito para mas maaga kang gumaling at mas maaga kong putulin ang ugnayan. Sa walang puso at walang utang na loob na tulad, tapusin na ang lahat. Ang pagpapakahirap niya na walang pakialam sa sarili, na walang pag-atubili, ay para pala sa akin. Siya ba, nahulog na kaya siya sa akin? Nahanap na. Tara na. Sofia. Tingnan mo, ang aklat ng medisina na ito. Maayos ko itong iningatan. Huwag kang gagalaw. Pinahanap ko kay Alex. Paumanhin po, Sir Marco. Nahimatay po ako dahil kay Leo. Masyadong tuso si Leo. Pati ang aklat ng medisina na ito ay peke. Nalinlang niya kaming lahat. Iiwan ko na ito sa'yo. At gawin mo ang lahat para mahanap ang kinaroroonan ni Leo Ramos. Bilisan mo. Opo. Ayos ka lang ba, Sofia?
Nahulog ang loob ko. Sabi ni Ginang Reyes, mayroong maestrong manggagamot dito na may alternatibong lunas na kayang pagalingin ang sakit ni Marco pero itong lugar. Anong gagawin ninyo? Tita, parang ang ganda ng bag mo. Siguro naman hindi ka kinukulang sa pera, di ba? Kaming magkapatid, kulang kami sa pera kamakailan. Matagal na kaming hindi kumakain, bigyan mo naman kami ng panggastos. Hindi, gagamitin ko ang pera ngayon, hindi ko maibibigay sa inyo. Sa sinasabi mo, ayaw mong magbigay? Ganito na lang. Sabihin ninyo sa akin ang address, at bukas, magpapadala ako ng tao para magdala, kahit magkano, walang problema. Matanda, talaga bang, ginagawa mo akong tanga? Kung ibibigay namin ang address, dadalhin mo ang mga pulis para hulihin kami, di ba? Huwag ka nang magsayang ng salita sa kanya, hindi marunong makisama ang matandang ito. Teka lang, ibibigay ko sa inyo. Matanda, ganyan lang ba ang ibibigay mo sa pulubi? Habarin mo ang mga alahas mo sa katawan, bilasin mo, ibigay mo ang mga alahas. Ibigay mo rin yon. Ito, Hindi ko maibibigay sa inyo ang pulse Ares na ito. ayaw mong ibigay, di ba? Eh di kami na ang kukuha para sa'yo. Masamang tao, lumuhad ka. Lola, ayos lang po ba kayo? May sugat po ba kayo? Ang batang ito, bakit kamukha niya? Si Marco noong bata pa siya. Anong nangyayari dito? Saan naman galing ang batang to? Umalis ka nga dyan. Nandito ako, huwag na huwag ninyong saktan si Lola. Bata lang yan. Wala pang ang buhok sa kilikili. Ang lakas na ng loob magsalita. Umalis ka na, bata, huwag mo na akong intindihin. Lola, huwag po kayong matakot, poprotektahan ko po kayo. Magharap kayo agad at sampailan ng isa't isa. May sakit ka ba? Bakit mo ako sinasampal? Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Lola, ligtas na po dito. Umuwi na po kayo. Aalis na po ako. Anak. Bata, anong pangalan mo? Ako po si Ana. Bakit ka mag-isa dito? Hinahanap ko po ang aking mama. Nahanap mo na ba ang mama mo? Hindi ko rin po alam kung nasaan si mama. May papa ka ba? Wala po akong papa. Kung gayon, wala kang pupuntahan. Hindi masamang tao si Lola. Gusto mo bang sumama kay Lola? Tutulungan ka ni Lola na hanapin si Mama. Sige ba? Hindi naman nila ako kayang apihin. Gutom na rin po ako. Kaya sige po, sasama ako sa inyo. Sige po, salamat, Lola. Tara na. Nakatakas, saan ko na naman siya hahanapin? Ano nang ginagawa mo? Sofia, para iligtas ako, halos mamatay ka na. At sinangga mo pa ang kutsilyo para sa akin. Ang utang na loob na ito, hindi ko malilimutan. Manatili ka sa tabi ko. Pananagutan kita. Ang pagsangga ng kutsilyo, iyon ay dahil sa labanan. Sa alitan naming magkakasama sa pag-aaral, hindi dapat madamay ang mga inosente. Ako, Sa klinika, sinikap mong mabawi ang aklat ng medisina para lang gamutin ang sakit ko. Sofia, hindi ako taong walang pakiramdam. Alam kong mabuti ka sa akin. hindi, gusto ko lang gamutin ka, at maghiwalay na tayo ng landas. Hindi talaga. Mali ang pagkakaintindi mo sa akin. Alam kong galit ka pa rin sa akin. Sofia, ang pagkamali ko sa'yo noon sa ospital, kasalanan ko. Ilang beses na nating may namagitan na sa atin. Pananagutan kita, kapag gumaling na ang sugat, magpakasal tayo. Ano? Magpakasal? Oo. Anong pagpapakasal? Para kang nahihilo. Kalma ka lang, alam kong napakasaya mo ngayon. Bubuti na ang pakikitungo ko sa'yo simula ngayon. Sir, dumating na po si Sir Hector.
May gagawin lang ako, kagigising mo lang, uminom ka muna ng lugaw. Patay na, nababaliw na si Marco. Kung hindi pa ako tatakas, huli na ako. Kuya Hector, sa gitna ng iyong pagiging abala, mayroon ba kayong kailangan? Hindi ba't nabalitaan kong nagkaroon ng problema si tita, kaya't naparito ako para bumisita. Tutal, ang kalusugan ni tita, ang pinakamahalagang bagay para sa atin. Kapag namatay na si tita, ikaw na lang ang matitirang baog at walang kwenta. Tingnan natin kung sino ang pakikinggan ng matatandang shareholder. Sa panahong iyon, akin na ang Grupo de Leon. Ang kalusugan ng aking ina. Huwag niyo nang alalahanin, Kuya Hector. Marco, magkapamilya tayo, kaya't huwag na tayong magkunwari. Nabalitaan ko rin na may nanunuluyan sa inyong bahay ngayon. Mga taong hindi kilala ang pinagmulan. Mabait si tita, madali siyang malinlang ng iba, kaya't kailangan nating maging maingat. Huwag nating hayaan ng mga tao, hindi matino at may masamang balak, na makakuha ng pagkakataon. Napakahusay talaga ng inyong impormasyon, Kuya Hector. Pati kung sino ang nakatira sa bahay, alam na alam ninyo. Ngunit, ito ay aking mga usaping pampamilya. Natural na ako ang mag-aalala dito, kaya't huwag na kayong mag-abala, Kuya Hector. Hindi ba't nag-aalala lang din ako sa'yo? Tutal, ikaw ang namamahala sa Grupo de Leon. May punto ka, Kuya Hector. Na pala, noong araw na nag-aayos ako ng mga dokumento, may nakita akong mga kawili-wiling bagay. Bigla kong naalala ang mga nangyari 5 taon na ang nakalipas sa Barrio Gomez. Barrio Gomez? Napakatagal na panahon na noon, bakit pa ito binabanggit? Nitong huli, hindi ko alam kung bakit. Lagi akong nananaginip na, naririnig ko pa ang sabi nila na binigyan sila ng pera para habulin at patayin ako. Pero kahit anong isipin, hindi ko maalala kung sino ang inaway ko. O kaya, Kuya Hector, tulungan niyo akong mag-isip. Paano ko malalaman yan? Bakit kayo kinakabahan, Kuya Hector? Marco, huwag mo akong biruin ng ganyan. May kailangan pa akong gawin. Aalis na ako. CJ. Paalam, Kuya Hector. Alam na kaya ni Marco, ang nangyari 5 taon na ang nakalipas. Hindi ka pa gumagaling. Bakit ka bumaba? Masyado nang matagal akong nakahiga, kaya bumaba ako para maglakad-lakad. Sophia. Gusto mong tumakas? Sophia. Bakit hindi mo kayang harapin ang iyong nararamdaman? Napakadami mo nang nagawa para sa akin. Wala akong nagawa para sa'yo. Marco, sasabihin ko sa'yo ang totoo. Ayoko nang magpakagulo pa sa'yo. Gusto ko lang gamutin ang sakit at tapusin na ang lahat sa pagitan natin. Wala naman akong anak sa'yo. Bakit ayaw mo akong tigilan? Mama, miss na miss kita. Ito ba ang anak mo? Mama, miss na miss kita. Ana, hindi ba't sinabi ko manatili ka kay Lola? Bakit ka mag-isang pumunta dito? Gumaling na po si Lola. Natatakot akong maapi si Mama ng mag-isa. Kaya po ginamit ko ang pang-amoy na gabay at palihim po akong sumunod. Sophia, ito ba? Walang kinalaman sa'yo si Ana. Siya ang anak ko sa ibang lalaki. Kaya sa ating dalawa, talagang wala ng pag-asa. Si Sofia at Marco, mukhang magkakilala na noon pa. Ang mga mata at kilay ni Ana at si Marco noong bata pa ay magkamukhang magkamukha para silang hinulma sa iisang molde. Hindi kaya anak ni Marco si Ana. Ang aking apo. Ana. Ilang taon ka na? 4 na taong gulang po ako ngayon. 5 taong gulang na si Ana ngayon. 5 taon na ang nakalipas nang magkakilala kami. Kaya't wala kinalaman si Ana sa'yo. Ana, umakyat ka na at magpahinga kasama si Mama. Halika. Marco. Si Ana ay kamukhang kamukha mo noong bata ka pa. Para sa akin, siya ang anak mo. Hindi ako magkakamali. Talaga po ba? Huwag ka nang manghula. Ito ang buhok ni Ana. Magpa-DNA test ka. At malilinaw na ang lahat. Hihintayin ko ang magandang balita. Sige po. Aayusin ko po agad.
Carla, ang saya mag-shopping ngayon. Pero ulit next time. HMM. Next time dadalhin kita sa lungsod sentro, doon sa pribadong club. Sigurado akong magugustuhan mo. Sige. Batang kanino ka? Bakit ka mag-isa rito? Nasaan ang mama mo? Nasa itaas si mama. Ginagamot ang tito. Ikaw ang anak ni Sofia. Kilala mo si mama. Talaga palang hindi matino. Ang Sofia na yan. May anak na pala. Kahit may anak ka na, paano ka pa makakapagpakasal sa pamilya de Leon? Mia. Sinasabi ko na nga ba, may masamang balak ang Sofia na yan. Ang bilis niyang ipakita, ang ambisyon niya, dinala pa ang anak. Tingnan mo, gusto niyang gamitin ang batang yan para magpakaawa at kumapit sa kuya. Mia, kailangan mo talaga akong tulungan. Carla, huwag kang mag-alala, dito sa akin, ikaw lang ang kilala kong hipag. Tigilan mo yan. Ang piano, isang eleganteng bagay para sa prom day, na tulad mo, nararapat ka bang maglaro niyan? Ay, huwag ganyan. Bata lang yan, wala pa siyang muwang. Masamang tita ka. Paano mo ako nilate? Bastos ka. Ngayon, ako ang magtuturo sa iyo ng leksyon para sa mama mo. Ah. Kung walang sinaunang formula mula sa aklat ng medisina, kung acupuncture lang, hindi pa rin sapat ang epekto. Ah. Ana. Masamang tita ako. Hindi ko mapigilan ang kamay ko. Karapat dapat akong paluin. Masamang babae ako. Madumi ang bibig ko. Masamang babae ako. Dahil siniraan ninyo si mama. Dahil hindi ninyo ako pinayagan magpiano. Ana, tigilan mo yan. Mama, siniraan ng dalawang masamang ito ang pangalan mo. Nakaganti na ako para sa iyo. Sofia, dalhin mo ang anak mo at lumayas kayo rito. Mia, paano ka nakapagsalita ng ganyan? Ang Sofia na yan ang nagligtas sa buhay ni Mama. Kuya, huwag ka nang magdahilan. Malinaw na nagkagusto ka sa babaeng yan. Sasabihin ko sa iyo, kahit pa iniligtas niya ang buhay ni Mama, hinding-hindi ko siya kikilalaning hipag. Si Carla lang ang magiging hipag ko. Mia, huwag ka nang makipag-away sa kuya dahil sa akin. Carla, tama ka. Ang Sofia na yan, ay isang nagdadala ng sakuna. Ang anak niya, hindi rin madaling kalabanin. Kayo bang mag-ina, ay talagang sisirain ang kapayapaan ng pamilya namin. Kayo ang naunang ng api kay Ana, ito ang inyong karma. Lumayas kayo rito. Mia, lumalaki na ang ulo mo nitong nakaraan. Hindi pwede. Nagagalit na talaga si Kuya Marco. Kailangan kong humanap ng paraan para makalusot. Paumanhin, Mia. Oo nga, Mia. Masyado kang padalos-dalos. Kuya Marco. Wala akong kinalaman sa nangyari ngayon. Si Mia ang gumawa ng lahat. Alam mo naman ang ugali ni Mia. Hindi ko siya mapigilan. Carla. Anong ibig mong sabihin? Paumanhin, Mia. Alam kong nadala ka lang ng emosyon, pero hindi ko na kayang tulungan kang apihin ang ate ko ng labag sa konsensya ko. Kanina, nang makita kitang inaapi ang isang bata, talagang hindi ko na natiis. Carla. Ikaw ang laging nagsasabi sa akin kung paano ka inaapi ni Sofia, at kung gaano siya kasama. At kung gaano mo kamahal ang kuya ko. Kaya naman tulungan kita, kalabanin si Sofia. Hindi ko inakala na ngayon, ay binaliktad mo ako. Anong sinasabi mo, Mia? Wala akong naiintindihan, Kuya Marco. Kailangan mo akong panigan. Mia, masyado kitang pinalayaw. Simula bukas, pumunta ka sa ibang bansa at doon ka muna. Bumalik ka lang kapag natuto ka ng alamin ang tama sa mali at sumunod sa patakaran. Ayoko. Kuya, mas paninigalaan mo pa, mas paniniwalaan mo pa itong sinungaling na gago kaysa sa akin. Sandali, Marco. Bagaman may kasalanan si Mia, naniniwala akong ginamit lang siya ng taong may masamang balak. Hindi ba't masyadong mabigat ang parusang yan, Ana? Tita, sabihin mo ang lahat ng masasamang bagay na itinatago mo sa iyong puso. Ang totoo, lahat ng ito ngayon ay ako ang nagundyok kay Mia na gawin. Galit ako kay Sofia. Inggit ako dahil nakukuha ang atensyon ni Kuya Marco. Kaya gagamitin ko si Mia, ang tanggang yan, para paalisin si Sofia. Sa ganoong paraan, makakapagpakasal ako kay Kuya Marco ng maayos, at magiging may bahay ng pamilya de Leon. Carla, ako.
Hindi ako ang nagsabi niyan. Akalain mo, ang bait ko sa lagi kitang pinapares sa kuya ko. Tapos ganito mo pala ako, sinasabutahe. Ma'am Gutierrez, wala nang dapat pag-usapan. Pakisabi pabalik kay Ginoong Gutierrez. Kung masyadong abala sa kumpanya at walang oras para disiplinahin ang anak niya, hindi ako mag-aatubiling paagahin ang pagretiro niya. Palabasin siya. Kuya Marco. Mia, nagkamali ako. Ate, ipagtanggol mo naman ako. Ate. Tao. Ma'am Sofia. Paumanhin. Talagang paumanhin. Ako ang bobo, kaya nagamit ako ni Carla. Para puntiryahin ka. At sabihan ka ng maraming hindi magandang salita. At nasaktan ko pa si Ana. Paumanhin. Isa pa. Gusto ko sanang magpasalamat sa iyo dahil iniligtas mo ang buhay ni Mama. Pero nagpabulag ako kay Carla. At gumanti ng masama sa kabutihan. Hindi ko na uulitin ito, hindi na ako magiging bulag sa tama at mali. Ana, paumanhin, hindi ka pinayagan ni tita na magpiano. Mapapatawad mo ba si tita? Ayos lang. Tapos na ang lahat. Huwag na nating pag-usapan pa. Salamat. Ngunit pinatawad na kita, pero si Ana hindi pa. Kailangan mong turuan si Ana ng isang bagong tugtugin. Walang problema. Ana, mapapatawad mo na ba si tita? Sige. President, ito ang nakita kong transaksyon ni Hector De Leon sa mga dayuhang kumpanya nitong nakaraang mga taon at yung ipinahanap mo, dinala ko na rin. Ipasok ninyo. President De Leon, patawad po. Kayo, dalawa, mas mabuting maging tapat kayo. Kung hindi, gugugulin ninyo ang natitirang buhay ninyo sa kulungan. Sasabihin namin lahat, si Sir Hector ang nagutos sa amin na gawin ito. Ano po ang ipinunta namin dito, Sir Hector? Gusto kong tulungan ninyo ako patayin ng isang tao. Ang kasalukuyang president ng Grupo De Leon. Si Marco, hindi ba't? Siya ang pinsan ninyo? Sa harap ng interes. Saan nanggaling ang pamilya? Kumilos lang kayo. Pagkatapos ninyo, bibigyan ko kayo ng pera at ipadadala ko kayo sa ibang bansa. Tandaan, maging mabilis. At huwag mag-iwan ng ebidensya. Pero sa huli, hindi ba't iniligtas siya ng buwisit na babae na yon? Dahil doon, kaming dalawa ay hindi lang. Walang natanggap na kahit isang sentimo. Sa huli, ay muntik pa kaming patayin ni Hector De Leon. Sino ang tinatawag mong buwisit na babae? Isang babae po. Kayo, dalawa. Ngayon kayo ang pinakamahalagang ebidensya ko. Bago ko tapusin si Hector De Leon, hindi kayo pwedeng pumunta kahit saan. Alex, dalhin mo sila at ayusin mo ang kanilang tirahan. Opo, President. Dali. Hector De Leon. Marco, bakit ka nandito? Sasabihin namin ng lahat na si Sir Hector ang nagbigay sa aming dalawa ng malaking pera at inutusan kaming iligpit ka sa kahit anong paraan para mawala ka sa mundong ito. Marco, sino yan? Bakit mo naman ako? Kuya mo ako. Bakit naman kita sasaktan? Hector. Alam kong dahil sa posisyon ng presidente ng Grupo De Leon marami ka ng ginawang masama. At nagnakaw ka pa ng pondo ng kumpanya. Sabihin mo, ano ang dapat kong gawin sa'yo? Simula ngayon, tanggal ka na sa pagiging general manager. Ang nalalabi, ipapaubaya ko na sa batas. Bahala ka na sa buhay mo. Marco, hindi kita palalagpasin. Lumayas kayo. Wala akong tinatanggap na bisita.
Sino ka? Hindi mo ba narinig na wala akong tinatanggap? Sir Hector, dahan-dahan lang sa galit. Narito ako ngayon upang tulungan ka. Tulungan ako? May paraan ako laban kay Marco. Paano mo tutulungan? May kasama ako sa pag-aaral. Ang pangalan niya ay Sofia Gomez. Hindi ko lang alam, Sir Hector, kung kilala niyo po siya. Sofia Gomez? Ang babaeng tinatago ni Marco sa kanyang bahay. Bakit? May galit ka rin ba sa kanya? May galit ako sa kanilang dalawa. Tinulungan ni Marco ang babaeng yan na sirain ng klinika ko. Hinding-hindi ko sila palalampasin. Ana, tignan mo, narito ang isang malaking bakanteng lot. Pwede tayong magtanim ng maraming puno dito. Anong puno po, Tito? Mamunga po ba ng candy? Maaari siguro, halika. Ito ang puno ni Ana. Iguhit dito. Yung katabi naman. Yan, puno ni Tito. Ngayon, sino pang puno ang kulang? Ang puno ni Mama ang kulang, di ba? Tanungin mo. Si Mama kung gusto niyang magtanim kasama natin. Mama, halika na po. CJ. Kung gayon, iguhit natin ang natitirang puno. Ana, anong gusto mong iguhit? Iguguhit ko para sa'yo. Maliit na pulang bulaklak. CJ, halika. Ito ay para kay Ana. Tingnan mo. Ginuhit ko yan para lang sa'yo. Maganda ba? Gusto mo ba? Gusto ko po. Dito, tingnan mo. Dito, iguguhit ko ang isa, maliit na pato na lumalangoy. Maganda ba? Opo. Ikaw na lang kaya ang gumuhit para kay Ana. CJ. Ana. Gusto mo ba ng pulang bulaklak o dahon? Dahon po. Dahon. Ana. Binilhan ka ni Tito ng regalo. Tingnan mo kung magugustuhan mo. Wow, gusto ko po. Salamat, Tito. Basta gusto mo, Ana, lahat ng gugustuhin mo sa hinaharap. Bibilhin ni Tito para sa'yo. Ana, ano sa tingin mo si Tito? Guwapo po si Tito. Mabait din po siya kay Ana. Gusto ko po si Tito. Tito, hindi ka ba nagkakagusto kay Mama? Ang talino mo, Ana. Gusto talaga ni Tito ang mama mo. Gusto ni Tito, sabihin kay Mama ang nararamdaman niya. Pwede mo ba akong tulungan, Ana? Opo, walang problema. Ako po ang bahala. Kung gayon, sabihin mo ka. Tito kung ano ang paborito ni Mama. Ang paboritong bulaklak ni Mama ay Lysianthes. Paborito niya ang kulay purple. Ang paborito niyang ulam ay adobo. At ang paborito niyang bata ay si Ana. Ang talino mo, Ana. Halika, laro tayo. Haay. Ang mga reseta na ito ay hindi. Lubusang makapagpagaling sa sakit ni Marco. Kung hindi ko pa rin mabawi ang aklat ng medisina, kailan ko may uwi si Ana? Mama, hindi maganda. Nahimatay po si Tito Marco sa baba. Tingnan niyo po siya. Ano? Bakit biglang nahimatay? Sabi ni Ana na himatay ka raw. Sa nakikita ko, maayos ka naman. Sofia Gomez. Alam kong ang muli nating pagtatagpo ay hindi kaaya-aya. Pero sa panahong ito, natuklasan kong ang pagkahulog ng loob ko. Sa iyo ay hindi ko na maitatanggi. Gusto mo bang bigyan ako ng pagkakataong ito? Pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Para sa hinaharap, makatayo sa tabi mo, at alagaan kayo ni Ana. Marco, ako. Hello. Sofia Gomez, kung gusto mong mabawi ang aklat ng medisina, pumunta ka ngayon sa klinika para hanapin ako. Tandaan, ikaw lang mag-isa. 2 oras lang ang ibibigay ko sa'yo. Pagkatapos ng 2 oras, kung hindi ka pa rin lumitaw, susunugin ko ang aklat ng medisina. Wala nang makikinabang. Saka nga pala, huwag mong sabihin ko ang inuman. Huwag mong subukan. Sofia Gomez. Hindi mo ba ako sasagutin? Marco, bitawan mo ako. Dahil kung hindi, wala na talagang oras. Ang iba pa, hintayin mo na lang akong bumalik.
Leo, nandito na ako. Nasaan ang aklat ng medisina? Lumabas ka nga dyan. Sofia Gomez. Talagang pumunta ka pa rin, para lang sa walang kwentang. Aklat na yan, hindi ka talaga takot mamatay. Tama na ang daldal. Ibigay mo sa akin ang aklat ng medisina. Sofia Gomez. Talaga naman pareho. Kayo ng guro natin. Nabulag ka na ng mga luma at inaamag na papel. Para kang isang gunggong. Binabantayan mo ang ilang lumang karayom at halaman gamot. Nagtatago sa mga liblib na bundok. Talaga bang iniisip mo magpagaling para sa lahat? Napakakatuwa. Tingnan mo. Ito. Ang tunay na kapangyarihan. Ang mga abot kaya, halamang gamot na yon, kapag isinama sa modernong teknolohiya. Pagkatapos, gawin itong mga maliliit na gamot, kapag ibinenta ko sa mga mayayaman. Alam mo ba, kung gaano kalaki ang kikitain ko, daan-daang beses na kita. Tingnan mo. Ito, ang halaga na dapat nilang makuha. At hindi dahil sa lumang aklat na yan. Leo, sinaktan mo ang ating guro at ninakaw ang aklat ng medisina. Hindi ka nakarapat dapat pang tawaging doktor. Ang aklat ng medisina ay naglalaman ng karunungan ng 1,000 taon. Ito ay kumakatawan sa pusong maawain at kamay na magaling. Hindi ito kasangkapan para sa iyong personal na ambisyon at para kumamal ng kita. Ibigay mo sa akin. Sige, gusto mo? Di kunin mo. Ikaw. Napakawalang hiya. Sofia, ito ang pinaghirapan ko ng husto. Mula sa aklat ng medisina na ito, maingat kong binalangkas na lason ng panaginip. Ito ay sadyang inihanda para sa'yo. Kumusta? Maganda ba ang pakiramdam? Sinabi mo, ang cute mo pa noong bata ka. Bakit lagi kang sumasalungat sa akin? Ngayon, nasa kamay ko na rin kita, hindi ba? Ang cute mo noong bata ka. Pero bakit kailangan mong lagi sumalungat sa akin at sirain ang mga plano ko? Ganito na lang. Bibigyan kita ng huling pagkakataon, sumama ka sa akin. Ikaw. Hindi ka nalason. Paano nangyari yan? Leo, hindi mo naman siguro akalain na wala akong depensa, di ba? Sa totoo lang, habang papunta ako rito, alam ko nang gagamitin mo ang taktikang ito. Kaya, matagal ko nang sinara ang aking mga vital points sa katawan. Ang pagkalason kanina ay pag-arte ko lang para sa bayan ka. Kamusta? Nagustuhan mo ba ang regalo? Inihanda ko para sa'yo. Leo, anong giningiti mo? Anong panibagong pakulo ang naiisip mo? Sofia, akala mo ba talaga mananalo ka? Marco, dumating ka nga. Itinaboy mo ako sa grupo de Leo na para basang sisiw. Inagaw mo ang lahat sa akin. Ngayon, ako mismo ang maghahatid sa'yo sa huling hantungan mo. Sofia, ayos ka lang ba? Marco, bakit ka narito? Delikado rito. Umalis ka na kaagad. Marco, ayos ka lang ba? Marco, kumusta pa rin? Huwag kang mag-alala sa akin. Takbo. Takbo. Ngayon, wala sa inyo ang makakalis dito. Kayo ng dalawa, nagsabuatan sa kasamaan. Nagsabuatan sa kasamaan. Ito ay kanya-kanyang kuha. Ang kalaban ng aking kalaban ay aking kaibigan. At ikaw, Sofia, isa ka lamang pain upang akitin si Marco na dumating dito. Tama, Sofia, hindi mo kami kaya. Mula nang pumasok ka sa klinika, ito, ang bawat galaw mo ay nasa loob ng aming plano. Pirman mo yan. Hindi ko pipirmahan. Hindi mapupunta sa'yo ang Grupo de Leon. Sige. Kung gayon, wala akong ibang magagawa, kundi saktan ng iyong minamahal. Leo. Paalam na, Sofia. Tigilan mo. Hindi mo siya pwedeng hawakan. Marco. Basta pirmahan mo yan. Pakakawalan ko siya. Ngunit,
10 segundo lang ang ibibigay ko sa'yo. Ikaw ang pumili. 5, 4, CJ. Pipirmahan ko yan. Marco, hindi mo pwedeng pirmahan yan. Ang Grupo de Leon ay ang pinaghirapan. Anong pinaghirapan? Walang mas mahalaga kaysa sa taong mahal ko. Pipirmahan ko yan. Pakawalan mo muna siya. Anong pakulo na naman ang ginagawa mo? Bakit ganyan ka na ba? Kawalan ng tiwala sa sarili. Kaming dalawa ay malubhang nasugatan. Ano ang magagawa namin? Leo, hindi. Nahirapan tayong kontrolin ang babaeng ito. Hindi natin siya pwedeng pakawalan. Sinabi kong pakawalan mo, kaya pakawalan mo. Babae lang yan. Saka pareho silang sugatan. Ano pa ang magagawa nila sa akin? Sofia. Sige na. Pirmahan mo na. Marco, natalo ka rin sa akin. Simula ngayon, ako na ang namumuno sa Grupo de Leon. Marco, tingnan mo ang kaawa-awa mong hitsura. Ano ang pinagkaiba mo sa isang basang sisiw? O kaya, ihahatid na kita sa iyo huling hantungan. Para wala ng problema sa huli. Anong gusto mo? Pakawalan mo ako? Wala lang. Dahil lang sa pagmamaliit mo sa akin. Medyo naiinis ako, kaya gusto lang kitang turuan ng leksyon. Leo, bakit ka nakatayo lang dyan? Tulungan mo ako kagad. Go. Isang walang kwentang tao na hindi kayang gumawa ng tama pero sinisira ang lahat. Leo, ikaw na lang ang natitira. Sumuko ka na lang ng maayos. Susuko? Bakit? Ang napakagaling kung si Sofia na may kakaibang talento, raw. At napakatalino, ang cute kung kapatid. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakahalata. Hindi mo pa rin ba napapansin? Marco, ayos ka lang ba? Ayos lang. Unahin mo munang alalahanin ang sarili mo mula nang pumasok ka sa klinikang ito at tumapak sa silid na ito. Nasa lason ka na. Sofia, ngayon, kahit na ang Diyos mismo ang dumating, hindi ka niya maliligtas, dapat ka mamatay dito. Ngayon, papatayin kita, at pagkatapos ay papatayin ko rin ang matagal mo ng kasintahan. Bakit? Gusto ko lang. Kunin ang aklat ng medisina. Bakit gusto mo kami patayin? Bakit? Bakit? Noong sinira mo ang klinika ko, sinira mo ang aking pinaghirapan, bakit hindi mo naisip ang mga bagay na ito? Marco, anong nangyari sa'yo? Bakit mo sinalo ang saksak na ito para sa akin? Takbo. Huwag kang magmadali. Maya-maya lang, ihahatid ko kayong dalawa sa inyong huling hantungan. Bilang isang pares ng sawi na mangingibig. Huwag mong saksakin ang mama ko at si Kuya Marco. Kung mananaksak ka, saksakin mo ang sarili mo. Anak sa labas, hindi ko inaasahan na mayroon kang kapangyarihang to pa rin ang iyong mga hiling. Humanda ka. Mama, Kuya Marco, gising kayo. Mama, Kuya Marco, anong nangyari sa inyo? Hindi pa ba taos puso ang hiling ni Ana? Pakiusap, mga diwata. Sana'y si Mama at Kuya Marco ay magising na. Ana, anong nangyari sa kamay mo? Kapag ang dugo'y nag-isa, pamilya ang simula. Ana, talaga ngang anak kita.
Marco, kumapit ka. Dadalhin na kita sa ospital ngayon. Mama, sa wakas, gising ka na. Pagdating natin sa ospital, hinimatay ka kagad. Ana, pinrotektahan mo na naman si Mama. Ikaw talaga ang mabait na anak ni Mama. Basta't ayos ka lang. Mama, handa akong gawin ang lahat. Teka, nasaan si Kuya Marco? Marco, Mama, ang sitwasyon ni Tito Marco mukhang hindi maganda. Wala po bang silbi si Ana? hindi mo kasalanan, Ana. Ana, pupuntahan ni Mama si Tito Marco. Bakit nangyari ito? Dahil ito sa akin. Simula pagkabata, sinubukan ko ang iba't ibang halamang gamot. Kaya immune na ako sa mga lason. Pero si Marco ay wala ng ganitong antibodies. Sofia, anong ginagawa mo rito? Bakit naman? Hindi ako pwedeng narito. Ikaw na nagdadala ng kamalasan. Tingnan mo ang ginawa mo kay Kuya Marco. May gana ka pang pumunta rito. Sofia, andito na kayo. Marco, anong nangyari sa iyo? Bakit mo kailangan saluhin ang saksak na iyan para sa akin? Takbo. Kuya Marco, gumising ka. Kuya Marco, gumising ka. Sinabi ko na nga, si Sofia ay nagdadala ng sakuna. Ayaw mo kasing maniwala, at pinoprotektahan mo pa siya. Tingnan mo, paano kanya nagawa, na ganito ngayon. Sofia, ikaw na mamamatay tao. Kung hindi dahil sa'yo, paano magiging ganito? Si Kuya Marco, umalis ka rito. Umalis ka. Sana pala, hindi na kita dinala pa uwi. Kung hindi kita dinala pa uwi, hindi mo sana nakilala si Kuya Marco. Sa mga nakaraang buwan, hindi sana mangyayari ang lahat ng ito sa iyo na perwisyo. Sofia ko, magaling kang gumamot. Nakikiusap po ako sa iligtas mo si Marco. Kung mailigtas mo si Marco, lahat ng gusto mo, ibibigay ni tita. Luluhuran kita. Tita, huwag kang magpapaloko pa sa kanya. Siya at ang dala niyang anak sa labas ay mga nagdadala ng sakuna. Kukunin nila ang buhay ng lahat. Kung patuloy kang maniniwala sa kanya, wala na talagang pag-asa si Kuya Marco. Carla, manahimik ka. Ang galing sa medisina at pagkatao ni Ate Sofia, alam naming lahat, kaya wala kang karapatang magsalita. Pero ikaw, usapin ito ng pamilya De Leon, walang kinalaman sa'yo. Ikaw ang dapat umalis dito. Sige nga, dahil sa bawat salita mo, sinasabi mong nagdadala ako ng sakuna, at sinisisi mo sa akin ang lahat ng kasalanan. Hayaan mong ipakita ko sa'yo kung ako ba ay nagdadala ng masamang kapalaran, o isang nagliligtas ng lahat na nagdadala ng swerte. Tita, hindi ko po hahayaan na may mangyari kay Marco. Pakiusap. Mama, Lola, ipagdarasal ko po palagi si Tito. Tiyak na magiging maayos siya. Mabait na bata si Ana. Tita, pwede po ba kayong lumabas at maghintay? Sige. Hindi pa ba kayo aalis? Nanggugulo at nakakainis lang kayo dito. Marco, bakit mo sinalo ang saksak na para sa akin? Alam mo bang sa paghiga mo dyan, ang puso ko ay parang tinutusok ng karayo. Marco, sa tingin talagang nahuhulog na ang loob ko sa'yo. Tinatanggap ko ang pagtatapat mo. Gumising ka na, pwede ba?
Marco, gising ka na. May masakit ba sa... Nahihilo ka ba? Magsalita ka. Sofia, nag-aalala ka ba sa akin? Sofia, nag-aalala ka ba sa akin? Ang mga sinabi ko kanina, narinig kaya niya? Hindi siguro, nawalan siya ng malay. Hindi ako. Bilang isang doktor, syempre kailangan kong suriin ang kalagayan ng pasyente. Kahit nawalan ako ng malay kanina, narinig ko kayong nagsasalita sa tabi ko. Sofia, ang mga sinabi mo kanina ay narinig ko lahat. Wala akong sinabi. Panigurado na may halusinasyon ka lang kanina. Sofia, sinabi mo, gusto mo ako. Basta magising ako, papayag ka sa aking pagtatapat. Tutuparin mo ba? Opo, basta gumising ka. Lahat ay tutuparin ko. Ang galing. Sa saksak na ito, worth it. Anong worth it doon? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Alam mo ba na kanina lang? Di ba't mayroon tayong dalubhasang doktor na si Sofia? Marco, gising ka na. Tunay na pinagpala ng Diyos. Mama, bakit dapat mong pasalamatan si Ate Sofia at Ana? Tama, tama. Sofia, Ana, niligtas ninyo ang buhay naming mag-ina. Kayo ang aming swerte ng pamilya de Leon. Kung marinig ko pang may nagkakalat ng chismis, hindi ko siya mapapatawad. Binibining Gutierrez, mukhang hindi pa sapat ang parusa na ibinigay ko sa inyong pamilya. Naglakas loob kang gawin yan sa aking fiance. Fiancé. Sinira ka na ni Sofia ng ganito. Sasama ka pa rin sa kanya. Kaysa mag-alala ka sa akin, mas mabuting alalahanin mo ang lungsod sentro kung mayroon pa bang grupo Gutierrez. Marco, pagsisisihan mo ito. Sofia, huwag kang masyadong mayabang. Tito, gising ka na. Kanina po sa labas, patuloy po akong nagdasal para magising si Tito. Sofia, sobra mo akong pinahirapan sa pagtatago mo. Si Ana ay malinaw na anak ko. Bakit mo itinago sa akin at sinabing hindi? Paano mo nalaman? Sa klinik. Ang dugo ko at dugo ni Ana ay nag-isa. Pwedeng tawagin ni Ana si Tito Marco na daddy na. Daddy. Pamangkin ko. Apo ko, pamangkin ko. Ilalabas ko si Ana, kayo na ang bahala. May masakit ba? Pa, anong nangyayari sa'yo? Pa, anong ginagawa mo? Ano ba talagang ginawa mo sa labas? Paano mo ginalit ang pamilya de Leon? Wala po akong ginawa. Ayaw mo pa ring magsalita ng totoo, ano? Ngayon, ang pamilya de Leon ay pinipigilan ng husto ang kumpanya. Malapit nang malugi ang kumpanya, alam mo ba yan? Pa, alam ko na. Lahat ng ito ay gawa ni Sofia. Sofia. Ang salot na yon. Tama. Girlfriend na siya ni Marco ngayon. Siguradong galit siya sa'yo, kaya inutusan niya si Marco na gantihan ka. Kaya niya pinagbalikan si Marco para ipaghiganti ka. Noon pa man sinabi ko na, hindi dapat ibinalik ang nagdadala ng kamalasan. Ngayon, maayos na ang lahat, hindi ba? Sinabi mo kanina na gagawin mo, nabubuhayin mo ang pamilya Gutierrez, at hihijitin pa ang pamilya de Leon. Totoo ba ito o hindi? At pati na rin ang pagpapaalis mo kay Sofia, ang gagang yan. Wala kang sapat na patunay, hindi kaya isa ka lang, sa mga impostor. Siyempre, totoo ang sinasabi ko. Sir Gutierrez, Ma'am Carla. Hindi nyo kailangang malaman kung sino ako. Kailangan nyo lang malaman, na kaya kung ibigay ang gusto nyo, sapat na yun. Kung gayon, bakit nyo kami tutulungan? Dahil mayroon tayong iisang kalaban, sina Sofia at Marco, humadlang sila sa aking daan, at sinira ang lahat ng sa akin. Kung gayon, sabihin mo, ano ang dapat naming gawin? Hanggat mawala ang gagang yan, si Sofia, gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Napakadali. Dakpin lang ang anak ni Sofia, ayos na. Ano? May anak si Sofia? Papa, hindi niyo po ba alam? May 4 na taong gulang na, anak na babae si Sofia. Pero,
Anong silbi ng pagkuha sa batang yun? Ma'am Carla, hindi ito ordinaryong bata. Mayroon siyang kakayahang bawat salita'y nagkakatotoo. Bawat salita'y nagkakatotoo. Noong nakaraan, halos mawala ko sina Sofia at Marco ng tuluyan at tuluyan na silang mawala dahil sa isang salita lang niya nasira ang plano ko. Kung hindi dahil sa kanya, matagal nang nagtagumpay ang plano ko. Kaya pala noong pumunta ako sa pamilya de Leon, ang gagang batang yun ay nagsabi ng kung ano bagay sa akin. Bigla akong nakaramdam ng kakaiba sa buong katawan. Para bang hindi na sa akin ang sarili kong katawan. Siya pala ang may kagagawan nito. Kaya, kapag nahuli na natin siya, madali nang matatapos ang lahat, huwag kayong mag-alala. Sa pagkakataong ito, hindi ko na siya bibigyan ng anumang pagkakataon. Pababagsakin ko sila. At tuluyan silang mawawala sa mundong ito. Anong nangyayari sa'yo? Parang hindi ka mapakali. Parang may mangyayaring hindi maganda. Baka pagod ka lang. Kuya Marco, Ate Sofia, hindi po maganda ang balita. Si Ana, nawawala si Ana. Anong sabi mo? Saan nawala si Ana? Saan siya nagpunta? Isinama ko si Ana para bumili ng mga bagay, pero pagtalikod ko, nawala na siya. Hinanap ko na siya sa lahat ng dako, pero hindi ko siya makita. Si Leo ang may gawa nito. Hindi kailangan ko siyang hanapin. Sofia, kalma ka lang. Hindi mo rin alam kung ano ang sitwasyon at hindi mo alam kung nasaan si Leo. Kung pupunta ka ngayon, masyadong delikado. Pero si Ana, hindi pwede. Kailangan kong hanapin si Ana. Kung malalaman ni Leo Ramos ang sekreto ni Leo, malaking gulo yun. Parang wala namang kakaiba sa batang yan. Ngayon, nahuli na natin ang bata. Ano ang susunod nating gagawin? Bakit nagmamadali? Gamitin muna natin siya para mahikayat sina Sofia at Marco kapag natapos na natin sila, saka natin haharapin ang bata. Hindi ba't mayroon siyang kapangyarihang bawat salita'y nagkakatotoo kung magising siya at magsalita ng kung ano-ano tayo? Papa, bakit kayo natatakot? Sa huli, 4 na taong gulang lang naman ang paslit na yan. Takutin lang natin ng kaunti, ihina sa pantalon. Kasalanan ko ang lahat kung hindi ko lang sana isinama si Ana palabas. Alex, bibigyan kita ng 2 oras. Halughugin niyo ang buong syudad para hanapin si Leo. Opo, Presidente. Hindi pwede. Babalik ako at hahanapin siya. Kailangan kong bumalik sa supermarket. Paano kung naghihintay si Ana doon? Hello, Ate Sofia, sobrang nag-aalala ka na ba ngayon? Carla. Ikaw ang kumuha kay Ana. Saan mo itinago si Ana? Hindi ba't sinabi ko kay Papa, nang umuwi ako na may anak na si At, gusto lang ni Papa makita ang apo niya. Kaya naman kusa ako, nagdesisyon na ay uwi si Ana. Pinapayuhan kitang saktan si Ana. Kung hindi kita palalagpasin. Ate, bakit ka ba? Sobrang kinakabahan, may sikreto ka ba na hindi masabi? Gusto mong makita ang iyong mahal na anak? Sige, sakto, miss ka rin ni Papa. Si Carla. Nasa pamilya Gutierrez si Ana. Carla. Sofia, sa tingin ko si Carla ay walang ganoong utak. Siguradong nakipagsabuatan siya kay Leo. Ang layunin niya ay akitin ka doon. Noong nakaraan, nahulog tayo sa patibong ni... Ngayon, kailangan tayong mag-ingat. Hindi pa gumagaling ang iyong sugat. Sa pagkakataong ito, hayaan mo akong humarap sa kanila mag-isa. Pamilya Gutierrez, Leo, luma at bagong utak. Sabay-sabay nating aayusin ngayon. Sofia, iiwan mo na naman ba ako? Marco, hindi ito biro ngayon. Ang mga pakana ni Leo, alam mo namang delikado. Sa pagkakataong ito, hindi ko nahahayaang sumama ka sa akin sa panganib. Sofia, ikaw na rin ang nagsabi na si Leo ay tuso. Kung pupunta ka ng mag-isa, masyado itong delikado. Sofia, kumalma ka at mag-isip. Kung magkasama tayong pupunta, magiging lakas tayo ng isa't isa. At mas malaki ang tsansa nating manalo.
Sophia, tayong dalawa. Kunin natin si Ana at Okay. Magkasama nating iuwi si Ana. Nasaan si Ana? Aba, tingnan mo kung sino ang bumalik. Ang dating binibini ng pamilya Gutierrez. Si Sofia. Sofia, tingnan mo ang sarili mo. Pagkablik mo pa lang, umalis ka. Na agad ng ilang araw, ni hindi ka man lang tumawag. May puwang pa ba ako sa puso mo, bilang ama mo? Huwag kang magsayang ng laway dito. Nasaan si Ana? Ibigay mo si Ana. Sasabihin ko sa inyo, kung may masamang mangyari kay Ana, hindi ko kayo palalagpasin. Si Ana. Bata lang naman, napagod sa kaiiyak, tulog na tulog sa itaas. Pero mas mabuti pang mag-alala, muna kayo sa sarili nyo. Anong ibig mong sabihin? Ate Sofia, tingnan nyo ang inihanda kong regalo para sa inyo. Ano sa tingin nyo? Ano sa tingin? Ang lasa ng pampatulog na pulbos na ito. Huwag kayong mag-alala. Gusto ko lang kayong mapatahimik saglit. Gaga, bakit ka laging umaagaw ng eksena sa akin? Hindi ba't magaling ka? Sige, ipagpatuloy mo. Ngayon, sisirain ko muna ang mukha mo para mabawasan ang galit ko. Sinasabi ko sa iyo. Ang nagdadala ng sakuna ay mananatiling nagdadala ng sakuna. Kailanman ay hindi magiging swerte. Ikaw, kayo, paano't hindi kayo nasaktan? Bakit? Galing ito kay Dr. Ramos. Kapag naamoy nyo to, mawawalan kayo ng malay. Leo, tama nga ako, magkasabwat ka. Dahil paulit-ulit kayong naghahanap ng kamatayan. Huwag niyo akong sisihin kung magiging malupit ako. Ate, ang doktor ay may pusong maawi. Kapatid mo pa rin ako. Hindi mo ako pwedeng patayin. Patayin kayo, masyadong madali yan para sa inyo. Simula ngayon, gugugulin ninyo ang mga araw ninyo sa wheelchair. Babaeng ahas. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na huwag ninyong subukang tawiran ang bottom line ng isang ina. Ngayon, sabihin nyo na, nasaan ba talaga si Ana? Leo, ano ang ginawa mo kay Ana? Oh, ang bilis nyo namang dumating. Ang mag-amang yun ay talagang walang silbi. Kaunting oras lang ang tinagal. Sinadya mong hayaan silang abalahin kami para maantala. Ano ang ipinainom mo kay Ana kanina? Leo, ibalik mo si Ana sa akin. Kapag humakbang ka pa, papatayin ko siya. Huwag ganyan. Ibalik mo si Ana sa akin. Basta ibalik mo si Ana sa akin. Lahat ng gusto mo ay ibibigay ko. Pati ang aklat ng medisina, ayaw ko na. Imposible. Ang mahalaga mong anak, may ganitong kakayahan. At may ganito pang malaking sikreto. Kaya pala noon pa man, sobrang ingat mo sa kanya. Kaya pala, may kapangyarihan siyang bawat salita'y nagkakatotoo. Ngayon na akin na siya, hindi ba't lahat ng gusto ko ay magkakaroon ako? Katayuan, pera, ha? Nanaginip ka lang. Ano itong bagay na ito? Ito ang bago kong ginawa, ang laso ng panaginip. Ipinainom ko na yan, sa anak mo. Ngayon, sunod sa nyere na siya sa akin, kung ano man ang iutos ko, gagawin niya. Napakasama mo. Halika. Ipapakita ko sa inyo, ang bisa ng gamot na ito, Ana. Halika. Basahin mo ito kasama ko. Kayo, luhod. Kayo, lumuhod kayo sa akin. Anong pakiramdam? Sofia. Ngayon, ipararanas ko sa'yo ang mamatay sa kamay ng sarili mong anak. Ano, masarap ba? Hindi. Hindi pwedeng masaktan si Ana. Ang gamot na ginawa ni Leo ay batay sa aklat ng medisina. Ang aklat na iyon ay tiyak na may solusyon. Kailangan nating hanapin muna ang aklat ng medisina. Nandoon. Aabalahin ko muna si Leo. Sige, kukunin ko na. CJ. Ang mga sinasabi ninyo ay mga huling salita nyo? Sophia, bilisan mo. Nasaan? Bakit hindi ko mahanap? Nasaan? Ano? Gusto mo na bang mamat? Kung ganoon, pagbibigyan kita. Nahanap ko na.
Ayos ka lang ba? Tapos na ang laro. Halika, Ana. basahin mo ito kasama ko. Sofia, Marco, mamatay kayong lahat. Sofia, Marco, kayo lahat. Mama, Papa. Imposible, ito. Sabi sa aklat ng medisina. Para gamutin ang laso ng panaginip na ito, dugo ng ama ang lunas. Pasensya na. Ang ama ni Ana ay narito mismo. Leo. Talo ka na naman. Talo na naman ako. Hindi. Hindi ko to matatanggap kung mamamatay man ako. Maghahanap ako ng idadamay. Mamatay na ang masasamang tao. Huwag mong sasaktan ng papa ko. Paumanhin po, tita. Dahil sa akin, si Marco, paulit-ulit na nasasaktan. Ate Sofia, hindi mo ito kasalanan. Kung hindi ko sana hinayaang si Ana, ay dalhin ni Carla. Hindi sana magkakaganyan si Kuya Marco. Sofia, hindi mo na kailangan masyadong sisihin ang sarili mo, basta buhay kayong nakabalik. At maayos lang si Ana, sapat na. Kaysa masaktan kayong dalawa. Mas gugustuhin pa ni Marco, na siya na lang ang masaktan. Ana, gisingin mo na si Papa. Papa, gumising ka na, hinihintay ka na ni na Ana at Mama. Ano ba talaga ang nangyari noong gabing iyon? Hindi na rin makakontak si Leo. Hayaan na. Basta nakuha ko ang kumpanya. Ipinaalam ko, magkakaroon tayo ng shareholders meeting. Itong si Sir Hector biglang nagpatawag ng shareholders meeting. Ano kaya ang gagawin? Hindi ko alam. Sir Hector, bakit mo kami pinapanta dito ngayon? Pinatawag ko kayo ngayon para ipahayag ang isang bagay. Ako na ang magiging presidente ng Grupo de Leon simula ngayon. Paano naman si Presidente de Leon? Si Presidente de Leon ay sugatan at na-hospital. Hindi tiyak kung buhay o patay. Ang Grupo de Leon ay isang malaking korporasyon. Hindi pwedeng walang pinuno. Bukod pa rito, naibigay na sa akin ni Presidente de Leon ang lahat ng kanyang shares. Ngayon, ako ang may pinakamaraming shares sa Grupo de Leon. Ako, ngayon, ang inyong bagong presidente. Tapos na ang meeting. Kuya Hector. Hindi pa nga ako dumadating. Paano matatapos ang meeting? Marco, paano ka? Ano kung nandito ka? Huwag mong kalimutan na naibigay mo na sa akin ang lahat ng shares mo. Nasa akin na ang lahat. May bakas pa nga ng iyong fingerprint doon. Ang fingerprint na sinasabi mo, ito ba yon? Marco, ang lakas ng loob mong lokohin ako. Alam kong matagal mo nang pinagnanasaan ang posisyon ko bilang presidente. Sa tingin mo ba ay wala akong paghahanda? Siyempre, kung hindi ka naniniwala, pwede mong ipa-verify. Pero, sa tingin ko ay wala ka nang panahon para dyan. Hector De Leon, inaakusahan ka ng attempted murder at embezzlement. Sumama na po kayo sa amin. Marco. Mama, mapapagaling ba ng gamot na to ang sakit ni Papa? Naman, Babalik pa ba tayo sa Barrio Gomez? Namimiss ko na si Lola. pag napagaling na natin ang sakit ni Papa, iuwi ko na si Ana. Nagkakilala na kami ni Ana bilang mag-ama. Ayaw pa rin niyang manatili sa tabi ko. Gusto mo na namang umalis? Ilalabas na natin yan. Ito ang gamot na niluto ko, mula sa reseta ng aklat ng medisina. Pag ininom mo na ang 5 dosis, ang problema mo sa pagiging baog, dapat ay gumaling. 1 dosis kada araw. Kaya may 5 araw pa. Ano nang sabi mo? Wala. Sabi ko, iinom ako mamaya. Papa, takot ka ba sa pait?
Hindi na yan mapait pag kumain ng candy. Teka. Kung sasabihin ko lang, na hindi pa ako gumagaling. Si Sofia, hindi ba siya aalis? Ate Sofia, anong nangyari sa'yo? Mukha kang malungkot. Binubuli ka ba, ni kuya? Yung kuya mo, hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Lagi niya akong binabaliwala at ang lamig niya sa akin. Ano? Tuturuan ko siya ng leksyon para sa'yo. Nga pala, Mia, may alak ka ba? Alak. Si Marco, ang buwisit na lalaking yan. Hindi niya ako kinakausap. Paano kung ikaw na lang ang kumausap sa kanya, suyuin mo siya? Kung susuyuin ko si Marco, madali lang yan sa akin. Bakit hindi ko siya susuyuin? Kasi may pride ako. Siya ang laging nagsasabi, mahal niya ako. Tapos ngayon, ginagawa niya sa akin ang silent treatment. Hihiwalayan ko siya. Sino ang hihiwalayan mo? Kuya, paano ka na parito? Sa'yo na yan. Aalis na ako. Hihiwalayan ko si Marco. Ang dami kong sinakripisyo para gamutin siya. Tapos ngayon, siya naman ang hihiwalay sa akin. Marco, pwede bang huwag mo akong baliwalain? Sofia. Pwede bang, huwag mo akong iwan? Wala bang tao sa bahay? Sofia. Sa huling pagtatapat ko, wala akong natanggap na sagot. Kaya naghanda ako ng isa pa. Kung gayon, bakit mo ako binabaliwala nitong mga nakaraang araw? Narinig ko noong araw na yon. Sinabi mo kay Ana na kapag gumaling na ang sakit ko, tapos babalik kayo sa Barrio Gomez, nagagalit ako sa'yo dahil iwan mo na naman ako nang mag-isa. Nagagalit ako sa'yo dahil tatalikuran mo na naman ako. Ano naman ang ginagawa mo ngayon? Naisip ko na, kung ayaw mong manatili dito, kahit saan ka man pumunta, sasabayan kita. Sofia, sa buong buhay mo, huwag mo nang isiping takasan pa ako. Marco, ang sinabi ko ay dadalhin ko si Ana pabalik para ibalik ang aklat ng medisina at saka bibisitahin ang aking guro. Kailan ko sinabi, aalis ako sa tabi. Sofia, 4 na taon kitang pinalampas. 4 na taon ng paglaki ni Ana ang pinalampas ko. Ayaw na kitang palampasin pa. Sa hinaharap, mananatili ako sa tabi mo at ni Ana, aalagaan kita. Mamahalin ka. Gagawin ko kayong pinakamasayang tao sa mundo. Kaya, papakasalan mo ba ako? Hayaan mong ako ang maging sandalan mo. Pakasalan mo siya. Ate Sofia, umuo ka na. Mama, bilisan mo. Umuo ka na kay Papa.